O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Love you guys, muwa-muwa. Chup chup, sige na, like mo na yan. Tinutukan ni Abiso si Jack dahil sa pakikialam nito. Pero sinabi ng kasama ni Abiso na umalis na sila dahil hindi siya papayag sa walang silbi na patayan. Bago umalis ay marami pang sinasabing masama si Abiso kay Jack at kay Gol kaya hinila na siya palayo. Nagtanong si Jack kung anong trabaho ng 7 na umalis, at sinagot ni Gol na ito daw ang 7 taga-bless ng Japan. Pero nakita ni Jack na kakaiba ang ilaw ng katawan nila kaya parang may mali daw. Naalala ni Gol na si Jack ang pumatay kay Hercules. Pero sinabi niya na lang sa lalaki na magpagaling na ito dahil sa sugat. Kaya naalala ni Jack si Hercules. Agad na may kinuha si Gol saka din agad umalis. Kaya nasabi na lang ni Jack na nasayang ang tinimpla niyang tea. Baka may lason. Sa arena ay pinakilala nga ni Heimdall si Buddha na susunod na lalaban. Kaya pumasok naman ito sa ring at naglakad ng diretsyo na panguya-nguya pa ng bubblegum. Marami pang sinasabi si Heimdall na papuri kay Buddha. Pero diretsyo itong naglakad sa corner ng mga tao. Nilapitan siya ng nalilitong Heimdall na sinabing maaga ang pagpasok niya. Ngunit inagaw ni Buddha ang megaphone ni Heimdall at sinabing lalaban siya para sa mga tao. Kaya napanganga at napasigaw ang mga audience at sinabi ng mga gods na umalis siya. Pero sinira niya ang megaphone ni Heimdall at sinabing ipaglalaban niya ang mga tao dahil walang gods na nais ipagtanggol sila. Saka sinabing papatayin niya ang pipigil sa kanya. Kaya biglang nag-apoy sa galit ang mga nanonood na malalakas na gods. Nagtaka si Gol kung bakit biglang nag-change side si Buddha. At napagtanto niyang may kinalaman si Brunhilde. Ipinakita nga na kinausap ni Buddha si Brunhilde dahil nilapitan ng lalaki ang nakitang umiiyak na babae. Sinabi ni Brunhilde na iniiyakan niya yung mga mawawala na kaluluwa ng mga taong mamatay. Naiinis si Buddha nang inutusan siya ni Zeus na lumaban sa 6th round. Kaya ang panig ng mga tao ang ere-represent niya. Walang gaanong reaksyon si Brunhilde sa sinabi ni Buddha kaya alam ni Buddha na naset up siya ni Brunhilde. Dahil bago pa ng laban ay sa kanya nagtanong si Brunhilde patungkol sa isang bagay. Kaya sinabi ni Buddha na sisingilin niya ng masarap si Brunhilde dahil sa paggamit sa kanya. Sinabi ni Heimdall na hindi na pwedeng mag-switch si Buddha dahil nakalagay na ang pangalan niya sa Ragnarok game sa side ng mga gods. Pero bumaba si Zeus na sinabing hayaan na nito si Buddha at pwede rin siyang bumalik agad sa ring kung kinakailangan. Kaya sumagot si Buddha na makikipaglaban siya kay Zeus anumang oras nito gustuhin. Saka sila nagtitigan. Biglang nagsalita si Odin at tinanong si Buddha kung nakahanda na ba talaga itong kalabanin ang mga gods. Kaya sumagot si Buddha na walang pinagkaiba ang mga tao at gods sa kanya at gagawin lang niya ang kanyang gusto. Kaya nag-ingay ang gods kasama ni Loki na pangit. Biglang nagliwanag ang kalangitan at nagsalita ang mga god punishers. Saka unti-unting bumaba mula sa himpapawid ang 7 gods of misfortune para parusahan si Buddha. Kaya walang nagawa si Heimdall kundi mamili ng isa sa kakalabanin ni Buddha. Tinawag nito ang boss ng 7 na si Bishamenten at saka pinaalis ang iba pa dahil bawal ang 7 laban sa isa. Walang ano-ano ay sinira ni Bishamenten ang kanyang armor at sinabing iisa lang sila. Saka tinawag si Abiso na biglang pumasok sa likod ni Bishamenten. Saka sumunod din ang iba pang 6 na pumasok sa malawak niyang butas sa likod. Ngunit hindi lang orihinal na 7 ang 7 gods of misfortune dahil 8 silang lahat. At ang pang-8 sa kanila ay si Zero Fuko na resulta ng pinagsanib na 7 gods. Masama daw ang pakiramdam ni Zero Fuko na nais pumatay. Saka nag-inat-inat ito na nagatak ang katawan. Saka may inilabas itong armas sa loob ng katawan na malaking nakakatet-ano na palakol. At sinabing papatayin ang mga tao. Biglang may tumawag sa cellphone ni Heimdall mula sa management ng laro. Na sinabing ang round 6 ay sina Buddha laban kay Zero. Kaya walang nagawa si Heimdall kundi ang mag-announce at sinimula ng opisyal na laban ng dalawa. Sinabi ni Brunhilde kay Gol na si Zero Fuko ang tunay na 7 gods of misfortune. Dati daw siyang mabait na god pero dahil nakaramdam ng kapighatian ay bigla na lang siyang naging dark god. Ipinakita ang dating mabait na Zero na nakatira sa mundo. May tinulungan siyang ibon na binalik sa pugad nito. Pero tinuka siya ng nanay ibon. Isang araw ay nakita niyang nagka-pandemic ang mga tao at marami sa kanila ang namamatay. Kaya naisip niyang tulungan ang mga tao. Nilapitan niya ang isang bata na may sakit at walang pagdadalawang isip na kanyang pinagaling sa pamamagitan ng pag-absorb sa karamdaman nito. Sinamba siya ng mga tao at lahat ng mga ito ay kanyang pinagaling. Inabsorb niyang lahat ang kamalasan at sakit ng mga tao ng maraming taon.
At ang resulta nito ay naging pangit at puno ng sakit ang kawawang Zero Fuko. Hindi masaya si Zero na nakikitang malungkot ang mga tao. Tapos napansin niya ang pagdating ng mga taong may sakit at inakala niyang siya ang hinahanap nila para magpagamot. Ngunit sinusundan pala nila si Buddha na inakala ni Buddha kung niyang pag-absorb sa sakit ng mga tao. At napatanong kung bakit malungkot ang mga tao dito samantalang masaya sila kasama ni Buddha. Kaya sinabi ni Buddha na ang kasiyahan daw ng tao ay magmumula sa loob. Nagseselos pala ito dahil ang papuri ng mga tao na para sa kanya ay napupunta kay Buddha na nakikita nila. Kaya galit at naiiyak na nagpunta ng isang sawa si Zero. At doon naging isa siyang napakapangit na demonyo na nais pa-tower ni Sasaki. Pero magkaiba daw dahil natural na nakuha ni Buddha ang kanya dahil sa enlightenment. Kaya kahit ilang beses na umatake si Zero ay umiiwas lang si Buddha. Sa kanito tinusok ang leeg ni Zero na sinabi ni Zero na cheater ang kalaban dahil madali lang siyang sinasaktan ni Buddha gamit ang hit and run technique nito. Napagtanto ni Zero na naging mainggitin siya kay Buddha, kaya gumamit ito ng ibang teknik at nagpalabas ng marami pang sakit. Pero nakita ito ni Buddha na sinabing si Zero ang cheater. Saka akala ni Zero kung panalo na siya. Ngunit may ginamit na golden panangga si Buddha na nakayanan ang pag-atake ni Zero. Saka tinulak ang malaking armas ni Zero. Muling pinag-transform ni Zero ang armas sa maraming blade. Pero nagpalabas ng bagong armas din si Buddha. Saka mabilis na umiwas sa pagtaga ni Zero, saka hinampas ang tiyan ni Zero. Kaya bagsak sa sakit sa tiyan si Zero. Ipinakita ang nakalipas ni Buddha na ipinanganak na mayaman kaya nakukuha niya lahat. Marami siyang alipin at marami siyang pagkain at dahil mabait siya ay binibigyan ng pagkain ang mga mahihirap. Nagtatambay siya sa isang rooftop at pinapanood ang agila nang bigla itong atakehin ng isang vulture. Kaya nahulog ang agila na namatay. Minsan ay binisita niya ang kaibigan na hari, na tinawag niyang bro, sa harap ng maraming tao. Kaya napahiya siya ng kaunti sa reaksyon ng mga nakikinig. Pero sa labas ay sinabi ng kaibigan na ayos lang sa kanya na matawag na bro. Sinabi ni Buddha na tingin niya ay masaya si Jataka dahil mayaman ito at maraming nasasakupan. Ngunit sinabi ni Jataka na hindi naman siya talaga masaya dahil may sakit siya. Saka nagubo ito ng dugo. At sinabing hindi naman niya pag-aari ang kanyang buhay. At marami siyang mga bagay na nais maintindihan pero wala namang kasagutan. Namatay si Jataka kaya patungo si Buddha sa libing niya. Ngunit bigla siyang natigil nang sabihin ng mga tao na masayang namatay si Jataka. Kaya naalala niya ang sabi ni Jataka na hindi siya masaya. Napaluha si Buddha at biglang tumawa kaya inisip ng mga tao na baliw na siya. Pero naisip niyang gawin ang gusto. Sa lamay ni Jataka ay nagpalipad ng mga bulaklak si Buddha at pinuntahan ang bangkay ng kaibigan. Saka binuhat nito ang kabaong at sumayaw nang. Kinuha niya ang kabaong at pinalutang sa ilog na gustong malaman ng kaibigan kung saan ang hangganan. Iniwan ni Buddha ang lahat ng yaman at naglakad hanggang marating ang kampo ng mga monk na nagfa-fasting. Saka pinakain ng isang nagugutom kaya sinaway siya ng leader, pero wala siyang pake. Pinuntahan din niya ang isang ritual ng pag-aalay ng batang babae at niligtas ito. Kaya matigas daw talaga ang ulo ni Buddha na hindi nakikinig. Patuloy ang laban nila ni Zero na galit pa rin sa kamuling pinag-transform ang armas nito sa malaking blade. Kaya pinalitan din ni Buddha ang armas nito na naging palakol. At naglaban ulit sila ng tagaan at saksakan. Pero madaling nakakailag si Buddha. Sa kasinugat nito ang katawan ni Zero na nasaktan pero mas nagalit. May lumabas na cyst sa katawan tapos mula dito ay lumabas ang maraming matatalim na parang buhok. Pero muling may ginamit na armas si Buddha at madali lang pinagtatagpas ang mga umaatake na armas ni Zero. Pinaglilinas niya itong parang nanggupit ng mabalbon na bundok. Sa kanilapitan si Zero na sumangga ng armas nito pero hindi makaporma. Dahil sinisigaw ng mga tao ang pangalan ni Buddha ay nainggit si Zero na muling binalak patayin ang kaharap na madali lang nakailag. Saka sinabi ni Buddha na kailangan lang kasi ni Zero ng self-love para hindi maging mainggitin sa tagumpay ng iba, katulad ng kapitbahay mong binabantayan yung bawat kilos mo para umasenso. Naiinis si Zero na umatake ulit pero sinabihan siya ni Buddha ng malapitan na mahal din niya ito. Ayaw maniwala ni Zero, pero nang makita nito ang liwanag na nagmumula kay Buddha, ay bigla niyang napagtanto na ang gusto niya ay maging katulad ni Buddha. Kaya unti-unting nawala ng dark power ang armas niya na kanyang nabitiwan. Iniwan din ni Buddha ang kanyang armas at sinabing looking good si Zero. Sa kainaya ng santukan. Kaya umatake si Zero na nakipagsuntukan kay Buddha sa mukha. At nag-cheer naman ang mga tao para sa kani-kanilang mga fighter.
At masaya naman si Zero Fuko dahil sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng kasiyahan. Sinuntok siya ni Buddha at natamba ang bata na nakawala sa masamang aura na kumokontrol dito. At sinabi sa sarili na magiging masaya siya ulit at maniniwala sa mga tao. Ngunit biglang gumagalaw yung mga sungay niyang nahulog pabalik sa kanyang ulo. Saka sinaksak ang ulo ng bata na nasaktan at parang natatae. Naging mahaba ang sungay na sinaksak ng sabay ang dibdib at bunganga ni Zero na hindi na nakagalaw. At mula sa mga butas na ito ay lumabas ang dalawang dragon na hinahanap palagi ni Son Goku para mag-wish. Sinubukang tulungan ni Buddha si Zero pero mas mabilis ang paggalaw ng mga dragon na kinulong si Zero. Nagkaroon ng itlog sa harap nila at saka lumabas ang isang nakakatakot na halimaw. Kaya napaatras si Buddha. Nakinagulat ng lahat ng nanonood maging ng mga gods. Mula sa itlog ay lumabas ang isang Devil King na si Papias na kamukha ng mas matandang Zero. Kaya napamura na lang si Brunhilde. Saka ito bumagsak dahil wala siyang maintindihan. Tinanong ni Buddha kung nasaan na si Zero Fuko. Pero sinagot ni Papias na patay na ito. At hindi pa nito alam kung ano ang purpose kung bakit lumabas sa itlog. Pero nais daw nitong gamitin ang nararamdamang lakas. Nagtaka ang mga gods kung sino ang kaharap ni Buddha na malaki ang sungay. Sinabi ni Hermes na maging siya ay hindi ito kilala. Nag-iisip pa lang sila nang may magsalita sa likod ni Ares na sinabing hindi god si Papias. Natakot si Ares paglingon, at agad na umalis sa upuan na inupuan ni Hades. Binati din ni Hermes si Hades na tinanag kung bakit naroon. Kaya sumagot si Hades na narinig nito ang pagkamatay ni Poseidon. Pero biglang nagtanong si Zeus kung sino yung kalaban ni Buddha. Nasinagot ni Hades na isang Helheim na berserker. Nahahati daw ang universe sa tatlo. Ang langit kung saan nakatira ang mga gods at spirits. Ang mundo kung saan nakatira ang mga tao at mga beast. At ang Hades kung saan panay kaguluhan. At doon daw ay may istorya na kapag nagsaanib ang liwanag at anino ay mabubuo si Papia. At kapag nakaalis ito doon ay magsisimula ang kadiliman. Napatanong si Hermes kung si Hades ang nagsummon kay Papias. Pero sinabi ni Hades na kahit siya ang hari doon ay hindi pa niya nakikita si Papias. At nagtaka din siya kung sino ang halimaw kaya ito ang gustong malaman. Sa battlefield ay inilabas ni Papias ang pangtusok nito at sinabing madaling mananalo sa laban. Sinaksak nito si Buddha na mabilis sinalagang kalaban. Saka mabilis pang umatake si Papias na iniilag-ilagan at sinasangga ni Buddha. Nagtanong si Gol kung mananalo ba si Buddha. Pero sinabi ni Brunhilde na hindi dahil wala ding makita si Buddha na future. Ipinaliwanag ni Brunhilde ang kapangyarihan ni Buddha na nakikita nito ang paggalaw ng kaluluwa ng isang nilalang kaya nalalaman niya ang susunod na gagawin ng katawan. Pero dahil dark creature si Papias at walang kaluluwa ay walang silbi ang kapangyarihan ni Buddha sa kanya na makita ang hinaharap. Kaya sa battlefield ay nasugatan ang braso ni Buddha na natatalo at napaapa-atres. Nakasuntok siya at umatras pero sinabi ni Papias na nakiliti siya. Saka ginamit ng pangit ang mas malakas na pagsaksak gamit ang malaking blade. Mabilis namang ginamit ni Buddha ang pangsangga nito na ginto. At nagkasubukan sila ng armas. Pero nakita ni Papias na nagdugo ang dulo ng malaking barina nito. At ipinakitang nabutasan ang pangsangga ni Buddha at natusok ang isa nitong mata. Kaya napangiti ang manyak na Papias. Umatras si Buddha na pinalitan ulit ang armas. Saka sinabi ni Papias na binalak saksakin ang ulo ni Buddha pero nakailag ito. Saka ginawa ni Papias ang armas na palakol ni Diva, at muling inatake si Buddha na nahihirapan sa pakikipaglaban dahil nabulag ang isa nitong mata. Natatawa naman si Loki dahil natatalo si Buddha. Nagawang makaatake ni Buddha pero nakailag si Papias na nadaplisan lang ang leeg. Pero ito naman ang tumaga at nakuha ang balikat ni Buddha na napa-atres. Nahihirapan si Buddha sa laban kaya nagpalit ito ng fighting stance habang sinasangga ang pagtusok-tusok ni Papias sa kanya. Saka sinasabi pa nitong punishment para sa divine na kalaban. Nagtanong si Ares kung gaano kalakas si Papias. Kaya sinabi ni Hades ang kwento na kalahati ng Helheim ang sinira nito at tinalo ang iba pang nakatira doon. Ngunit bigla itong naglaho at hindi mahanapan at hindi nagbalik. Hindi naniwala si Hades sa kwento tungkol kay Papias noon. Pero naisip niyang pwedeng may nakahanap ng huling remnant ni Papias at gumawa ng parasite mula dito. At nang natutulog si Zero Fuko ay nilagay nila ito sa ulo niya. At may isang nilalang lang daw na pwedeng gumawa nito. Ito si Beelzebub na mahilig sa science experiment. Samantala sa arena ay natatalo si Buddha na pinalakol ni Papias sa paa nito. Nag-backtumbling si Buddha pero nagdugo ang paa nito.
Tinanong niya kung naroon pang nakikinig si Zero Fuko. Pero sinabi ni Papiyas na kinain na niya ang walang silbing bata. Dahil dito ay nagalit si Buddha at sinabing papatayin ang kaharap na pangit. Ginamit niya ang armas at pinag-transform sa isang version na hindi pa niya nakikita dahil matagal na niyang tinago ang emosyon na iyon. Ang version na puno ng galit. Kaya naging leon ang armas ni Buddha. Kaya humanga naman ang mga nanonood na gods. Nagkasalubong sina Papiyas at Buddha sa gitna ng arena at iniunday ni Buddha ang matalas nitong karit. Pero dahil mabagal daw ay nasangga ito ni Papiyas, pero tinulak siya ni Buddha. Nagawang makailag ni Papiyas na muling mag-counter saksak. Pero ginamit naman ni Buddha ang rocket ng kumpi nito para sabayan ang pagsaksak ni Papiyas. Tumulo ang dugo ni Papiyas. Ngunit mula lang ito sa kamay niyang pinangsalag sa karit ni Buddha. Samantalang nagsuka ng dugo si Buddha na nasaksak sa tiyan. Sinabi ni Papiyas na nais nitong marinig ang huling habilin ni Buddha. Pero mas ibinaon pa ni Buddha ang saksak sa tiyan para putulin ang kamay ni Buddha. Pero sinipa siya ni Papiyas. Nagtaka si Papiyas kung bakit hindi papatay ang kalaban. Kaya sinabi ni Buddha na mukhang natatakot si Papiyas. Nakwento ni Papiyas kung paano nasira ang unang katawan niya dati dahil sa pambihirang lakas niya. At mas perpekto na siya ngayon. Pero mas lalo siyang tinawag ni Buddha na mahina dahil nakakaramdam ng takot. At dahil sa inis ay lumapit muli si Papiyas at inatake ng maraming tusok si Buddha. Akala ni Ares kung patay na si Buddha dahil sa lakas ng kalaban. Pero sinabi ni Hades na hindi pa sumusuko si Buddha na nakita rin ni Hermes at Zeus na hindi makita ni Ares. Sinusubukan daw ni Buddha na ibalik ang mga patay sa buhay. Muling nanatili sa sariling mga paa si Buddha kaya nagtataka si Papiyas kung bakit ito malakas. Saka hinamon pa ni Buddha si Papiyas na umatake. Pero nakaramdam ng takot ang malaking halimaw. Ayaw niyang pumayag na matakot, kaya pinutol niya ang sariling kamay at ginawa itong isang espada gamit ang kili-kili magic. Umatake si Buddha gamit ang karit rocket attack nito at sinalubong siya ng espada ni Papiyas. Pero natalo ang karit ni Buddha na naputol at nabasag. Saka bumalik sa normal na staff ang armas ni Buddha. Kaya sinamantala ni Papiyas na tusukin ito ng ubod lakas at nasira ang staff at naitapon si Buddha. Samantalang nanonood naman si Beelzebub na kumakain ng pears. At sinabing oras na para mag-ani. Unti-unting nilapitan ni Papiyas ang walang malay na Buddha. Pero sa isip ni Buddha ay may nakita siyang liwanag na hahawakan sana pero may kamay na nang hawak sa kanya. Biglang napatawa si Buddha at saka muling tumayo, inilugay ang buhok at saka sinabi nitong bata pa si Papiyas. Inilabas ni Buddha ang napulot na armas ni Zero. At inactivate ang nagbagong armas na hindi na kumukuha ng power sa dilim, kundi ay mula sa enlightenment ni Buddha. Isa itong malaking espada na representation ng 7 gods na Zero Fuko. Naging matapang si Buddha na inatake si Papiyas na hindi pa rin alam ang nararamdaman. Sabay cheer ng mga tao na nanonood. Samantala ay napapatanong si Papiyas kung bakit hindi niya matalo-talo si Buddha na nakangiti pa. 2 hampas ng espada ni Buddha at nasugat si Papiyas. Ngunit sinabi ng mga nanonood na human swordsman na nasa disadvantage pa rin si Buddha dahil sa mga sugat sa katawan. At bigla nga siyang natigil sa pag-atake dahil sa sugat, kaya siya muling tinaga ni Papiyas ng malakas. Nakasangga siya pero napuwersa ang kanyang sugat na nauka. Ngunit nakagawa siya ng paraan at masugatan ang dibdib ni Papiyas. Sinabi naman ng nanonood na Zeus na kahit ganun ay disadvantage pa rin si Buddha. Ngunit nagsalita si Hades na hindi na kailangan ni Buddha na gumamit ng lakas kapag pwede naman siyang umiwas. At nagagawa nga ni Buddha na makita ang mga susunod na galaw ni Papiyas. At dahil dito ay nakakailag na siya. Naisip ni Brunhilde na nagkaroon na kasi ng emosyon si Papiyas dahil sa nararamdaman na takot. Nagpatuloy lang sa pag-atake si Papiyas ngunit nagpatuloy din sa pag-ilag si Buddha. Pero walang ano-ano ay natsambahan ni Papiyas na mahati ang katawan ni Buddha. Kaya inakala niyang panalo na siya at kinagulat ng mga nanonood. Ngunit biglang naglaho ang katawan ni Buddha na muling lumitaw sa likod ni Papiyas. At nag-concentrate ito sa paghawak sa espada at pakikipag-isa ng isip kay Zero Fuko. At buong lakas nilang inislash ang pangit na Papiyas. Nagtataka pa itong natalo sa kanagregla at naging per kilo na karne ng pangit. Kaya nagsaya sina Brunhilde at ng mga nagulat na tao na nag-cheer para kay Buddha. Namamatay na nga si Papiyas ay binalak pa nitong mabarena ang ulo ni Buddha. Pero bigla din siyang nabasag at naglaho na. Nakita ni Buddha ang tumatakbo na Zero Fuko na kanyang tinawag. Lumingon ang multo nito at masayang ngumiti at nag-like para sa video na ito. Kaya like mo na rin yan.
Saka pinuntahan niya ang mga kasama at umakyat na sila sa alapaap. Kaya naiyak na nangiti si Buddha na sinabing magkikita ulit sila ni Zero. At opisyal na nanalo si Buddha na mas pinagsaya ng mga tao. Saka din nagbalik sa dating itsura ang armas ni Zero Fuku. Sa likod ng stage ay sinalubong ni Brunhilde at Gol ang napangiti na Buddha, pero bigla itong natamba kaya mabilis din nilang inilagay sa emergency. Ngunit sinabi nito kay Brunhilde na maniningil na siya ng masarap. Lalo na at kitang-kita nito ang pagnanasa sa kaluluwa ni Brunhilde kaya hindi ito makakapagsinungaling. Samantala ay pinuntahan ni Odin si Beelzebub na sinusunog ang experiment paper nitong nag-failed. Sinabi ni Odin na huwag siyang pakialaman ni Beelzebub saka ipinaramdam ang aura ng kapangyarihan nito. Kaya pumayag naman si Beelzebub. Muling naging muscle man si Zeus na sinira ang kinatatayuan at sinabing mananalo sila sa next fight. Kaya sinabi ni Hades na sa kanya ang susunod na laban para ipaghiganti si Poseidon. Saka tinanggal ang takip ng mata at sinira. Natakot si Gol nang makita ang kasunod na kalabang god na Hades. Kaya pinili naman ni Brunhilde ang kilala nitong hari din ang title na si Hau. At pinakita si Hau na balot ng towel ang mata na sinira pa ang pader. At natapos ang series. Abangan ang kasunod.